So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang mag-share, sumagot sa mga katanungan po ninyo na inilalagay sa comment section. So mga kamanok, dahil sa priority ko po kayo na unahin sagutin dahil ito na po buhay ko eh. Ito na po ang aking araw-araw na ginagawa, ang bisitahin ang inyong mga katanungan at magbigay ng recommendations na alam kong makakatulong sa bawat problema ninyo sa pagmamanok. Muli mga kamanok, bago po natin to simulan, bago po natin umpisahan ang ating mga sagutan sa inyong mga katanungan, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So kung nagawa niyo na po yan, umpisahan na po natin at medyo marami-rami po ang ating sasaguting katanungan. So ang unang katanungan po ay galing kay Renato Acuña. Idol, ano ang dapat na gawin sa mayroong halak na manok yung the best na gamot? Okay. So mga kamanok, kung gusto nyo po talaga ng best na gamot pagdating sa halak ng inyong mga alaga, yung tipong wala na po talaga kayong sasayanging panahon pagdating sa gamutan, pagdating sa pagbibigay ng atensyon at gumaling ang inyong mga alaga. So, ang bibigay ko po sa inyong antibiotic na talagang pang-ultimatum at mabilis nagagaling ang inyong mga alaga mula sa sakit na halak ay yung tinatawag na L-Spectromax. Yes mga kamamay, ito pong antibiotic na ito ay injectable po ito. Talagang intramuscular at makakatulong talaga sa inyong mga alaga upang mas mabilis na bumaba ang lagnat ng inyong mga manok at yung respiratory disease na nararamdaman po nila. Tatandaan niyo po, ang halak po yan po ay upgraded na sakit na tinatawag na sipon. Yung sipon, pag yan po ay tumaas, nagiging halak po ito. Pag ito po ay tumagal, nagiging pisik. At mas nakaka-stress po sa manok kapag dumating yung time na mas pinatagal niyo pa po ito. So, ano po ang proseso sa paggamot ng halak? Ganito po, unang-una po, bago po kayo magbigay ng antibiotic, linisin niyo po muna ang ngala-ngala at yung pinaka-tracheya niya dito. May butas po yun sa loob. Yun po ang inyong lilinisin gamit ang Bactidol at cotton buds. So may malagkit na laway, kailangang alisin nyo po yun. And after nyo pong maalis, saka po kayo magbigay ng Spectromax L. Okay? Every day. Okay? 3 to 5 days po ang pagbibigay. Kung magulang na po yung manok, 0.5 na po or 0.3 to 0.5 ang inyong ibigay. So maliwanag tayo dito mga kamamay ha. So next question muna ulit tayo. So, galing naman po kay Dennis Sakluti. Ayan, mega shoutout sa'yo, Dennis. Ito yung katanungan mo. Kamamay, pwede na ba ang isang buong tabletas na pamurga sa 4 months old na manok? Okay, so alam naman natin na ang pagpupurga ay napakahalaga niyan pagdating sa ating mga alaga. Especially kung meron tayong 1 month old, 2 months old, 3, 4, 5, dapat po monthly. Monthly po ang pagpupurga natin sa mga susunod na buwan pagkatapos ng 2 months old. Okay? So, sa una, ang una nating pagbibigay o pagpapatikim ng pamurga sa ating mga alagang mga sisiw is 1 month old. Sunod po ay 1 month old and 15 days. Then, 2 months old, 3 months old, 4 months old, 5 months old, 6 months old, and 7 months old and up. Okay? So, monthly na po yun pagka pataas. Ngayon, ang tanong mo, pagdating sa 4 months old, ano ang ibibigay po nating pampurga o yung deworming tablet sa kanya o kung kinakailangan pa ba na powder pa bang ating gamitin, nakakalito. Kasi ito yung transition stage ng ating mga baby stags papunta sa pagiging stags. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, yung 4 months old, hindi pa pong buong tabletas ang ibinibigay ko sa kanila. So ano pong binibigay ko sa kanila? Sa 4 months old, sa halip na isang buo, hinahati ko muna ito sa gitna. Halimbawa, yung tablet ng Astig dewormer,
hinahati ko po yon sa gitna para sa ganun, hindi po mapasobra ang dosage nito sa ating mga 4 months old. Alangan po kasi mga kamanok, ang edad na 4 months old, yung laki ng katawan, doon sa pamurga na ating ibibigay. Okay na medyo mapababa ang dosage nung pampurga, wag lang mapasobra. Tandaan nyo mga kamanok, kahit sa natural na pagpupurga gamit ang bunga o yung betel nut, kapag napasobra, masyadong nai-stress ang manok. So bata pa ang 4 months old para bigyan ng sobrang taas na dosage ng pamurga. Kung kaya't mas maganda na hatiin muna natin ang tabletas na ibibigay sa kanila. Para sa ganon, sa susunod na pagpupurga, hindi masyadong ma-stress ang ating mga manok. So utay-utay ang pagbibigay. Sa ngayon, 4 months old kalahati at pagdating niya ng 5 months old, saka pa tayo po pwedeng magbigay ng isang buong tabletas. So kamanok, sana po ay nasagot ko po ng maayos ang inyong katanungan. Alright? So proceed tayo sa susunod na katanungan galing kay Santos Ronnie. Tanong lang po, morning at afternoon po ba ang bigay ng fermented Jackie Oats? Thank you. Okay, so Ronnie, ito yung sagot ko. Pag po kayo ay nag-adapt ng fermented Jackie Oats at nagbigay sa inyong mga alaga, make sure nyo po yung fermented Jackie Oats nyo po ay fermented. Huwag na po kayong gumamit ng Jackie Oats kung ibibigay nyo rin lang po ito ng hindi fermented. Kamanok, bakit ayaw mo kaming paggamitin ng Jackie Oats kung hindi namin ibinababad o ipine-ferment ito? So, maniwala po kayo. Pag po ginamit ninyo ang Jackie Oats nang hindi pa ito na i-ferment, lahat ng magagandang benepisyo na maaaring makuha ng inyong mga manok sa fermented Jackie Oats, kabaliktaran ang mangyayari sa inyong mga manok. Anong ibig mong sabihin, kamanok? Ang ibig kong sabihin, kung nakakakuha ng magandang pangangatawan, magandang benepisyo ang inyong mga alaga sa pagbibigay ng fermented Jackie Oats, kabaliktaran ang makukuha. Mas mamamayat, mas madadry up ang katawan, mas mamumutla, at hindi nyo magugustuhan ang magiging resulta sa inyong mga alaga. Anong dahilan kamanok? Bakit kabaliktaran? Dahil hindi po lalabas ang mataas na amino acid, natural vitamin B12, lalong-lalo na yung natural probiotics, hindi po makukuha ng manok ninyo. At higit sa lahat, mataas na fiber ang makukuha ng manok. At ano mangyayari sa katawan ng manok kapag mataas na fiber ang kanyang palaging nai-intake? So madadry up po ang katawan, gagaan po ang katawan, sisipsipin ang moisture ng katawan ng manok hanggang sa maging lightweight na lang po sila. Okay lang po sana ang fiber kung may kombinasyon ng mataas na amino acid, sapagkat ang mangyayari ay lalapad ang katawan habang gumagaan. Bubulto ang katawan habang gumagaan. Okay yon. Kaso kung high in fiber lang, gagaan lang ng gagaan. Pwede siya. Kung bulto na talaga ang inyong mga manok, kung masyadong mabigat, pwede kayong magbigay ng mataas na fiber sa manok para gumaan. Pero kung hindi pa ganun kaganda ang katawan ng manok at bibigyan niyo sila ng Jackie Oats lang, hindi nyo i-ferment, lalong mangangayayat yan. So going back sa topic or sa tanong ni Ronnie, kung umaga at hapon ba ang pagbibigay ng fermented Jackie Oats, ang sagot ko po ay opo. Every meal po ito. Hindi kesyo sa umaga lang, hindi kesyo sa hapon lang. Every meal po ito. Kasama na po sa kanilang dieta. Kasama na po sa araw-araw nilang pagkain ang fermented Jackie Oats. Okay? So, umaga, hapon. Yan po ang magandang cycle ng pagbibigay ng Jackie Oats sa kanila. So, next question tayo. Galing kay Niors DLSTS. Boss, tanong lang, anong magandang gamot sa nabasagan ng itlog sa loob ng katawan?
Ang ipot niya po ay malagkit na maputi, yun lang po ang tanong ko. Okay, so mga kamanok, last question muna natin to, ano? Para sa mga kamanok natin dyan, na mayroong sitwasyon na yung kanilang mga inahin ay nabasagan ng itlog sa loob ng kanilang sistema. Minsan talaga nangyayari ito. Hindi man natin to magustuhan, pero wala tayong magagawa kung nandun na tayo sa sitwasyon. So anong dapat natin gawin kapag kaganyan? So makikita po natin ang ating inahin ay stress. Makikita po natin ang ating mga inahin ay malungkot. Halos hindi na sila kumikilos, gumagala, at hindi na natin makitaan ng sigla. Stress sila at no choice sila kundi ilabas yung malapot na likido mula sa loob ng kanyang sistema palabas sa lupa. So, ano yung malapot na likido na yon? Yun po ay egg yolk o yung egg white sa loob ng itlog ng manok na nabasag sa loob. Ano ang dapat nating gawin? So, kumuha po kayo ng medyo malaking syringe. Yung syringe lang po mismo at kumuha kayo ng maliit na hose. Yung kulay puti, yung parang palagay sa aquarium. Yung pang, Yung pang sip-sip ng tubig. Ilagay niyo po yun sa dulo, pumutol po kayo ng mga ganito kahaba, siguro mga 2 dangkal. Yun po ang gagamitin ninyong pang-vacuum doon sa mga naiwan, na particles na liquid sa loob ng sistema ng manok. So, labatiba po ang tawag sa ganon para po masaid. Stressful po ito. Maaari pong makontaminate ang inyong mga inahin kung hindi niyo po ito magagawa sa lalong madaling panahon. So, mas malaki, mas maganda. Mas malaki yung hose, mas malaki yung vacuum, mas maganda. So, gawin niyo po yan mga kamanok sa lalong madaling panahon para hindi po ma-stress ang inyong mga alaga. Kung ito po ay mapapabayaan nyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw, maaari pong ma-stress ang inyong mga inahin, manghina, at dumating ang araw na mag-abroad po sila. So mga kamanok, sana po ay makatulong ang mga advice, mga recommendations na aking sinasabi sa inyo. At bilang isang newbie, mga baguhan, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng ating video na to. Kung may mga katanungan ka, gustong malaman, hayaan mong pag-usapan natin at i-share ko sa inyo ang idea ko mula sa inyong mga katanungan. So muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. At see you for our next vlog. Paalam.